Hello, Coffee Coders. Andito na tayo sa last part ng ating part 2 sa ating CSS course. Muli ako si Code Coffee. Ngayon, nasa last part na nga tayo. And then, ang last part na to ay tinatawag na CSS variables. Sa common programming languages na na-encounter natin, meron din tayong variables. So, kung familiar kayo sa variables sa programming languages like JS, C#, Python, at iba pa, sa CSS, meron ding mga CSS variables. Ano nga ba yung mga role or yung role ng CSS variables pagdating sa CSS? Yun yung ating aalamin sa video na to. Malalaman din natin kung paano nga ba mag-set, paano mag-get, at yung iba't ibang purpose, characteristics ng CSS variables pagdating sa CSS. So, let's start. By definition, CSS variables, also known as custom properties, allows you to store values that can be reused throughout your CSS. Ibig sabihin, much more flexible yung magiging styling mo kapag gumagamit ka ng CSS variables. Number 2, efficient, less redundant yung CSS properties and values. Yun yung commonly benefit ng paggamit ng CSS variables. Hindi naman mahirap gumamit ng CSS variables, lalo na sa pag-implement na to. A custom variable name can be defined with double dash prefix and assign it a value. Then you can use it anywhere in your style sheet. So dito, dinidiscuss yung syntax kung paano nga ba mag-define ng isang CSS variable. And then, meron din two ways kung paano magamit yung CSS variable. Merong tinatawag na global at merong local. So, sa example natin ngayon, gagamit tayo ng global use ng CSS variable. So, let's take a look at my example. And gumawa ako ng panibagong file sa tutorial for this last part. Define na lang ulit tayo ng bago. Siyempre, common headers, style, and then body. Yan. So, meron tayong tatlo. And then, sa loob na style, i-define natin yung global scope by a global scope. So, global scope, yun yung one way para mag-define ng CSS variable. Then, sabi doon, gamit kayo ng prefix na double dash. Dito, lalagay natin background color. Black, red. So, dito, ibig sabihin, nag-assign ako ng isang global variable kasi global scope ako na ang pangalan is background color na may kulay na may value na red. Ganito yung one way to set a CSS variable. So, isa lang muna na yung gawin natin. And then, ngayon, hindi pa natin ito magagamit. Dadako na tayo sa pag-set naman. So, sa pag-set, mag-assign tayo ng type selector na may div. And then, background colors equals to... Pagdating naman sa pag-get ng CSS variable, gagamit tayo ng method like syntax na var. And then, background color. Ayan. So, ganito mag-get ng CSS variable sa CSS. Sa pag-set, gagamit ka ng double dash. Sa pag-get, gagamit ka ng var. And then, open and close parenthesis. Tapos, yung pangalan ng CSS variable mo. So, let's try. Div test. Div. Refresh. Ayan. Okay. So, yun yung paraan para makagamit at para makapag-set ng CSS variable sa CSS using global. Okay. So, let's continue. So, sabi dito sa global, they are commonly declared in a root selector but can be scoped to other selector as well.
So, yung other way kasi nito, yun yung tinatawag na local variable. So, yung root selector, it is a global scope or defined as a global scope na pwede mong magamit anywhere in your style sheet. Okay? So, nagamit na natin sa example yung global variable. Nagamit na tayo ngayon ng local variable. Sa local variable, a variable defined inside a specific selector will only be accessible within that selector and its descendants. So, isang characteristic kasi ng CSS variable is default inherited yung variable ng other elements, okay, na under niya. So, let's try. Ayan. So, nandito ako ngayon sa div. And then, gamit tayo ng footer element. So, type selector din. Then, define natin sa loob ng footer yung CSS variable, color, green. Yan. Tapos, div, footer div, color, ayan. So, gawin natin yung element. Footer. Then, sabi meron daw div. Yan. And then, refresh. Ayan. So, nag-apply yung first and then nag-apply din yung second CSS for div. Dito, nag-define tayo ng local variable sa loob ng footer element or footer type. And then, ginamit din natin ito sa loob. So, ano nga ba yung pinagkaiba ng global tsaka local? Tanggalin natin tong div. Yan. Ay, footer pala, sorry. Footer type. Tignan natin kung anong maging effect niya. Kung gagamitin ba niya yung color dito, and then lalagyan ba niya ng background sa test div, or isa lang, or both magte-take effect. Let's try. Ayan. So, dito, hindi nag-apply yung green sa test div natin. Bakit? Kasi, by definition, magagamit mo lang yung variable or yung local variable within the descendants of the element that you used. Okay? So, dito, kaya in-specify natin sa footer type yung ating local variable kasi ibig sabihin, sa loob lang ng footer type or within the footer type lang natin siya magagamit. Okay? Pero paano naman daw kapag no idea yung developer sa kulay or sa variable? So, paano kapag hindi niya alam na hindi pa pala talaga nakaset, no? Akala niya local variable na gumagamit lang, pero paano kapag no idea yung user, then gusto niyang gamitin yung local variable. So, may tinatawag kasing fallback value para ka lang nag-if else. So, sa fallback value naman, kapag hindi pa defined yung variable na ini-specify or yung ginaget mo, pwede mong iset using one line of code. Okay, hindi yung ganitong method. Okay, iba-iba siya. Pero mas malapit naman yung syntax niya dito sa getter. Let's try later. Ayan. So, sa fallback value, you can provide fallback values in case the CSS variable is not defined or is invalid. So, dito, let's use our previous example. Ayan. So, dito, gagamitin natin tong div. Okay? And then, i-scope natin siya as local variable. So, ibig sabihin daw, kapag hindi defined yung variable, pwede mo siyang i-specify. So, paano yun?
Maglagay ka lang ng comma and then yung fallback value niya na. Let's try brown. Ay. Yan. So let's refresh. Yan, nakita nyo naging brown tong test div. So ganun yung way para mag fallback value. Ibig sabihin kapag ka invalid yung nilagay mo dito sa basa ng CSS or ng HTML mo, hindi siya counted as global or local, pwede mong iset yung else value niya or yung alternative value. So let's try naman kung magagamit ito ng ibang components or ng ibang elements. Try natin pag-p. Try natin kung babasahin niya naman. Hindi niya lang. So, ang effect, di niya binasa dahil itong brown is pang div lang. And then, ginaget niya lang. Nag-provide lang siya ng fallback value. Hindi mo na siya pwedeng gamitin as new value. So, itong fallback value, else or alternative value lang siya ng non-existent or invalid local variable or CSS variable. Okay, so buruin na natin to. And then, let's move on to our presentation. CSS variables are dynamic and can be changed at runtime, making them very powerful for things like theme switching or responsive design. Ito kasing CSS variables, pwede mo siyang magamit for a specific usage like theme selection. So, kunwari, meron kang dark mode. Okay, so sa dark mode mo na yun, pwede ka mag-provide ng presets na CSS variable para sa iyong elements. So, kung gusto mong baguhin yung kulay, baguhin yung itsura mismo ng iyong elements by using CSS variables, pwede. Pwede mo rin siyang iset anytime based on your specification or necessity sa project mo. Okay? So, hindi ko na papakita example dahil kailangan may project tayo dito. Let's move on. Ito yung sinasabi ko kanina, inheritance. So, by default, CSS variables are inherited by default. So, this means if you define a variable or an element, all its children will inherit it unless you explicitly override it. Pag sinabing explicitly override it, gumamit ka ng ibang specificity. Okay? So, yung previous lesson natin, which is yung specificity and inheritance, pwede kasi niyang ma-override yun. Okay? So, by rule ulit tayo na susunod doon sa specificity ng mga elements and other selectors. Alright? Bali dito, sa footer, try natin kung may inherit ba ng ibang elements yung color. Try natin baguhin to or ibahin natin to. Footer. Color. Alisin natin to. Check natin kung may inherit nga talaga. P. Ayan. So, na-inherit nga talaga siya by default. At unless i-specify natin sa specificity ng element. Kunwari, lagay tayo dito ng P, color blue. Ayan. So, hindi nag-take effect yung CSS variable natin dahil meron tayong ibang specificity na ginamit. Okay? Ayun lang guys. Dito nagtatapos yung ating part 2 sa ating CSS course. Naway may natutunan kayong maganda sa ating lesson. So, next topic natin, much more deeper, dahil part 3 na, dapat ay palalim tayo ng palalim para mas maintindihan natin yung kabuuan or ibang parte ng CSS. Muli, ako si Code Coffee. Kita-kits!